Mahina. Nung kasing edad mo ako, napatumba ko na lahat ng kalaban ko sa mundo. Ang mga yan gawa sa Star Metal, 800G ng bigat. Mula ngayon, kailangan mong suotin ito sa iyong mga kamay at paa. Kahit natutulog, huwag mong tanggalin. 800 Jin. Ezra! Mga guro, pwede na po ba akong umalis? Alalahanin mo, huwag mong sabihin sa sinuman na ikaw ay nag-aaral ng martial arts sa amin. Opo. Ang batang ito, nakapinsala pa sa Halos, walang makalaban sa mundong ito. Ren Ironblade, Blade Master Wag, kang katawa-tawa. Mayroon siyang katawan ng Invictus. Mabilis siyang umunlad sa martial arts. Bakit lagi mong sinasabing mahina siya? Hindi ka ba natatakot na mabawasan ang kanyang kumpiyansa? Ang martial artist dapat iwasan ng pagmamataas at pagiging kampante. Pupurin siya, masama lang sa kanya. Pupurin siya, masama lang sa kanya. Lotus Chung, ina ni Ezra. Ina! Sumama ka! Sumama ka para humingi ng tawad! Ina. Sino ang naglagay ng bato na to sa gitna ng daan? Humalukip-kip. Bilisan mo at humingi ng tawad sa iyong tiyo. Alam mo ba ang ginawa mo? Ang tapang mo! Magiganti ka para sa akin. Patuloy kang magpanggap. Sige lang. Isang sampal lang ang binigay ko. Kailangan mo bang balutan ng makakapal na bendahe? Alam mo ba na napipi si Raiden dahil sa sampal na yon? Humingi ng paumanhin kay Andar ngayon. Binastos niya ang aking ina kahapon at sinabi niya ang mga masasakit na salita. Kaya ko siya sinampan. So what kung binastos ko ang ina mo? Isa lang siyang mababang katulong. Sinira niya ang patriarch at ipinagmayabang ang ganda. Patagwapan niyang ipinanganak ka. May nasabi ba akong mali? Isa lang siyang mababang katulong. Ulitin mo! Subukan mo! Humingi ng paumanhin kay Batang Panginoon, Chirin at Raiden. At tanggapin ang parusa ng pamilya. Sila na simula. Bakit ako humingi ng paumanhin? Sibilance! Sapat na! Anong kamay ang ginamit mo sa pagsampal? Ama, kanang kamay niya. Patulan! Huwag po, Master Andar. Ina. Pasensya na po. Walang susunod na pagkakataon. Parusahan niyo po ako ng gusto niyo. Ngunit huwag niyo putulin ang kamay ni Ezra. Pakiusap po, Master Andar. Lalaki. Mr. Andar, huwag! Shirin, alam kong mabait ka. Bagaman kapatid mo siya, walang makakatulog sa kanya yon. Walang hiya ka. Nakikita mo? Sinabi ko na sa'yo. Kayo dalawa ay parang uod lang sa pamilya natin. Kahit patayin kita ngayon, walang mag-aalala. Gawin na! Wait! Mr. Andar, hindi ko siya pinoprotektahan. Kung may nagawang mali, dapat parusahan. Ngunit, ang dekada isang pagsubok ng Cloud Sect ay magsisimula bukas. Naisubmit ko na ang mga pangalan ng lahat ng disipulo ng House Show. Sa oras na hindi siya sumipot at panagutin tayo ng Cloud Sect at i-disqualify ang House Show, malaking pagkalugi. Alam mo, ang Cloud Sect ay mahigpit sa batas. Walang pagpapatawad. Tsaka, may taga-karibal natin, House Tanner, nagpasa ng pagsubok noong dekada at pumasok sa Cloud Sect. Silang dalawa ang nagpapalaki ng presyon sa amin. Kung ang House Show mawalan ulit ng pagkakataon, ang presyon ng House Tanner ay magtatagal ng dekada. Ama! Kung hindi dahil sa pagsubok, siguradong papangwasin kita ngayon. Palandalian mo mapalatili ang iyong kamay. Ngunit pagkatapos ng pagsubok ng Cloud Sect, hahabulin ko pa rin ito. Umalis ka na! Ezra. Batang Panginoon, Kirin, salamat sa ginawa mo. Ezra, salamatan mo ang iyong kapatid.
Wala pang pasasalamat. Hindi pa tapos ang lahat. Ang pagsubok bukas ay mahalaga. Mahalaga. Kung magaling ka at mapansin ka ng Cloud Sect, papalagpasin ka ni Mr. Andar. Kung hindi, ang iyong kamay. Bakit nagmamadali? May malaking pangyayari kanina lang. May nagtulak ng bato ng pagsubok ng CloudSec ng ilang metro. Utos ng Master, hanapin ang taong ito. Kung makahanap ng pamilya ng taong ito, ang CloudSec ay mag-exception at direktang kukunin mula sa pamilyang yon bilang inner disciples. 5? Ang Cloud Sect kakaunti lang ang kinukuha nitong mga taon. Anong uri ng henyo ang makapagpatalon ng bato ng pagsubok? Narinig ko dati, ang master ng Cloud Sect, 2 metro lang ang naabot. Ngunit itinuturing na siyang walang katapat sa mundo. Bumalik tayo sa usapan. Ang CloudSec ang pinakamataas na sect sa buong timog. Ngayon, kung makahanap tayo ng taong ito, ang aming pamilya ay maghahari sa Emerald at lumawak sa timog. Kung ganon, siya ay magiging hinahangaan. Ang makahanap sa kanya ay itatrato siyang kayamanan. Alam ninyo lahat, ang pamilya Tanner sa lungsod ng Emerald naging namungguna dahil may isa silang nasa CloudSec. Kung ang house show ay makapagpasok ng isa sa CloudSec, ang pamilya Tanner ay hindi na magdaring apihin tayo. Bigyan natin ng lahat ng makakaya. Opo, huro! Itay, pinasok ko na idinagdag si Ezra Shaw sa listahan ng mga kandidato ng house show para sa pagsubok. Kahit sino, basta nakarehistro, pwede sumali sa pagsubok. Dito, umupo ka. Ezra, gabi na lang. Mag-impake tayo. At tahimik na umalis. Ina! Parang daga sa kanal ang buhay namin sa house show. Sa loob ng 20 taon, pinapahiya tayo ng lahat. Ngunit wala naman tayong kasalanan. Siguro, kung aalis tayo dito, mapapalitan natin ang kapalaran natin na pinapahiya. Ang pagsubok bukas, ang tanging pagkakataon, baguhin ang kapalaran. Ngunit, paano kung... Ina, huwag kang mag-alala. Walang makakahila ng aking kamay. Mga guro, ang Cloud Sect ay magsisimula na bukas ang pagsubok. Gusto kong subukan. Sige lang. Maraming sex sa mundo. Ang Cloud Sect lang ang nagustuhan ko. Magandang pagkakataon ito para subukan ang iyong progress. Bonjaro na. Nahanap ko na ba ang gusto ng guro? Hindi pa po. Sana makita namin ang talentadong yon para makakuha ng merit kay Master. Kapatid, parang hindi lang tayo. Walang nakahanap ng gusto ng guro. Patriarch Shaw, ang pagsubok na ito ay hindi tungkol sa dami ng tao. Ang mahalaga ay lakas. Alam mo, batang Panginoon ng House Tanner, isa lang ang anak ko, si Kai Tanner. Sa loob ng 10 taon, nasa itaas pa rin kami ng House Shaw. Di ba? Patriarch Tanner, mali ang sinabi mo. Ang dakilang pamilya ay dapat may malaking angkan. Hindi tulad ng ibang pamilya na may manipis na angkan, palaging sinasalanta ng malas. Ang iyong mga katulong lahat ay nag-anak sa'yo. Siyempre, may malaking angkan ka. By the way, narinig ko ngayon. Nandito din ang batang bastardo. Saan siya? Hayaan akong makita siya.
Pumasa na tayo na may tawang house tenant sa CloudSec. Ano ipinagmamalaki mo? Anak, huwag magpatalo. Ipakita sa kanila ang lakas ng nangungunang pamilya sa Emerald. Pinapalaban ako sa mga hangal na ito. Parang ginamit ang malaking martilyo para sa mani. Dinala mo pa ang anak ng katulong sumali sa kompetisyon. Parang ang house show. Ang pagsubok sa CloudSec ay magsisimula na. Basuga, walang kwenta ka talaga. Di mo pa kayang dumating on time. Di mo pa kayang... Siya siguro ang bastard ng house show, di ba? Kay Tanner, ingatan mo ang bibig mo. Oo, siya nga. Ang ina niya ay isang puta. Sinira niya ang patriarch para ang kanyang anak ay mabuhay ng maganda. Sapat na! Ang unang pagsubok ay lakas ng katawan. Bawat stone lock ay 400 gin. Bawat isa ay mandadala ng isang stone lock. Ang iyong performance ay susukatin sa layo. Mas malayo ang layo, mas mataas ang marka. Ang pagsubok ay magsisimula na. Ako muna! Umusad siya, 6 na chi. Umalis ka. Panurin mo ako. Di masama. 10 chi. Basura. Hirap din akong buhatin ito. Lalo na ikaw. Matapos ngayon, ang iyong mga kamay ay hindi naligtas. Hindi, ikaw ang magdedesisyon yan. Walang chi. 9 na chi. 10 chi. Si Chirinsho, ang pinakamalakas sa house show. Ang lakas niya ay isa sa pinakamataas sa mga kabataan ng Emerald. Labing-4 na talampakan. Isang hakbang na lang sa finish line. Hindi masama. Magaling, kapatid! Ang bigat ng bato. Gawin mo ang makakaya. $400 gin ang bawat bato, pero nabuhat niyang 2 gamit ang 2 braso at diretsong naglakad hanggang sa dulo. Hindi ka panipaniwala, may ganong talento sa maliit na lugar na Emerald. Sa ngayon, si Kai ang nangungguna.
Kay Tanner. Bakit siya napakalakas? Sana brute force lang siya. Kung ang kanyang martial arts ay kasing taas ng kanyang lakas, ang ating house show ay mapapahamak. Itinago ako ni Tio sa CloudSec at doon ako nag-train ng maraming taon. Kung hindi ko kayo mapahiya, totoong basura lang ako. Walang duda, ang maliit na lugar na Emerald, walang tunay na talento. Sino pang hindi pa sumali? May isa pang sasali sa aming pamilya. Totoo? Hindi maaari. Hindi mo naman siguro inaasa. Sa bastard na to, di ba? Sige! Nanginginig ka na? Tama na yan, 800 Jin ang bigat. Mula ngayon, kailangan mong suotin yan sa iyong mga kamay at paa. Kahit natutulog, huwag mong tanggalin. Ang 800 Jin ay malapit na sa aking limit sa paglalakad. Kung dadagdagan ko pa ng 400 Jin, hanggang saan kaya ako makakarating? Wala nang importansya. Susubukan ko. Tingnan mo siya, mabagal at tamad. Parang isang paa na nasa libingan. Sabi ko, ang house siya. Hindi naniniwala na ang basura na to ay makakagawa ng milagro, di ba? Dahan-dahan lang. Huwag mong hayaang matumba ka sa bato. Di ko talaga alam ang iniisip ni Green. Pinasali niya ang basura na to. Tapos na tayo. Ngayon, ang house show ay tiyak na pagtatawanan. Anak, ipakita mo ang iyong galing. Basura. Nasahan basura. Hindi ko inasahan ito. Masyado kong minababa siya. Tulad ng sinabi ni Guro, mahina pa rin ako. Akala ko mas malayo pa. Pero hanggang doon lang. Wait, hindi tama yan. 400 Jin plus 800 Jin, 1200 Jin lang. Si Ezra dapat hindi lang ganito kalayo. Pinagpalit ko ang usual training weights mo at binigay ko sa kanya. Ano? Naipanjin lahat yan! Ginawa ko ito ayon sa kanyang limitasyon. Paano ko malalaman na ang 400 Jin na stone lock ang magiging huli na magpapabagsak sa kanya? Mr. Walder, ihayag ang resulta. 5 talampakan. Last place. Inasahan. Ang basura ay kinahihiya lang ang house show. Nakala ko siya ang dark horse. Sino ang mag-aakala na siya lang ang huling lumapit? Patriarch Shaw, huwag mag-alala. Umuwi ka at kumuha ng mga katulong at dagdagan ng inyong lahi. Bibigyan kita ng pagkakataon na makipaglaban pagkalipas ng 20 taon. House Shaw. Ay pagsubok sa bilis. Ang mga kalahok ay dapat gamitin ang kanilang lightness skills para lumipad sa silt at maabot ang kabilang dulo. Mas maikli ang oras, mas mataas ang ranggo. Pagsubok sa bilis? Gawin ang iyong makakaya. Labing-walong segundo, hindi masama. 20 segundo. 22 segundo. Lumubog sa tubig. Baguhan. Ako na. Hindi masama. 11 segundo. Magaling!
Titaner! 10 segundo! Unang buwesto! Magaling! Mahusay! Totoo ka mahusay! Bakit siya nanalo ulit? Ang lalaking to, nangguna sa lakas. At ngayon naman, nangguna sa bilis. Sa darating na martial contest, hindi rin siya magiging masama. Bakit si Kai nanalo ulit? Hindi pa naman ito ang kanyang forte. Wala akong masyadong pag-asa. Ang huling kalahok ay Ezra Shaw. Ikaw ang huli na sa lakas. Huwag ka nang sumali sa bilis. Huwag mong ikahiya ang pamilya. Umalis ka. Huwag kang magpahiya. Hindi na ako magiging huling ulit. Basura! Basura ka lang! Gaya ng inaasahan, ang 5,000 Jin na ito ay medyo mabigat para sa kanya. Wala akong nakitang napapahirap sa disipulo niya ng ganito. Bakit hindi niya tanggalin? Hindi ba ikaw ang nagsabi na hindi dapat tanggalin kahit natutulog? Ang tanga ng batang ito. Bakit siya ganito katapat? Gaya ng inaasahan. Ezra Shaw, lumubog sa tubig, nabigo. Bakit may basura tulad mo ang house show? Tama. Ikaw ay kahihiyan. Sa totoo lang, basura tulad mo hindi dapat narito para sa pagsubok. Matapos ang pagsubok, papatayin kita mismo. Papatayin kita mismo. Papatayin kita mismo. At lilinisin ang basura ng house show. Ang huling laban, ang pangunahing pagsubok. May pag-asa pa tayo. Ang ikatlong round ng pagsubok ay isang laban ng martial. Itong ang pangunahing kaganapan ng pagsubok. Kahit na ang mga hindi nagtagumpay sa unang dalawang round, kahit na ang mga hindi pwede pa rin magbago sa round na ito. Mr. Waller, may mungkahi ako. Dahil ang Cloud Sect ay naghahanap lamang ng isang disipulo mula sa Emerald. Sa tingin ko ay walang dahilan na mag-aksaya ng oras. Nahayaan ang mga batang Panginoon ng Emerald na lumaban isa-isa. Ang anak ko ang maninindigan at aayusin silang lahat ng sabay para hindi mag-aksaya. Walang isa sa inyo ang makakakuha ng spot na ito. Kung may hindi nasiyahan, lumaban na. Humaharap ang house show! Siya ba ang iyong panganay? Sa henerasyong ito ng Emerald, top 5 siya sa talent. Paano siya natalo sa isang galaw? Pasensya na. Medyo napahigpit ako. Hindi ko sinasadya. Nasirain siya. May iba pa? Ha? May iba pa? Paano siya naging ganito kalakas? Patriarch Shaw, bilisan mo ipasok ang mga tao, lalo na siya. Sino sa Emerald ang hindi alam kung paano ka naging makatarungan noon? Matagal mo nang gustong tanggalin sila, di ba? Ang araw na ito ang pagkakataon. Gamitin ang aking mga kamay para tanggalin sila. Dapat kang magpasalamat sa akin. Huwag na ako magsalita. Sino pa ang lalaban? May iba pa? Kapatid, kay Tanner, ang pamilya Tanner ay sobrang mayabang at walang respeto. Ang yabang ay kasama ng kumpiyansa. Kung may tapang ka, sumugod ka.
Narinig ko ikaw, ang henyo ng pamilya Shaw. Bakit ka madaling talunin? Patriarch Shaw. Yan lang ba ang kaya mo? Kirin! Kirin! Masyadong mahina. Ang pamilya Shaw, iniisip ninyo, kayo ay makakahabol sa pamilya Tanner gamit ang basura na ito. Paano nito? Bakit hindi ipasok lahat ng disipulo ng House Shaw sa akin? Paano nito? Sumugod? May tapang ba sila gawin yun? Oh, by the way, Xantos Shaw, grab this chance and quickly send your son up. Ngayon o wala. Gawin natin. Pagkatapos ngayon, ang House Shaw ay magiging sakop ng House Tanner. Para sa ganoong bagay, ako na ang mag-aayos. Para sa inyo, Matthias Tanner. Parang daga sa kanal, kami namuhay sa House Shaw sa loob ng 20 taon. Kahit sino ay pinapahiya kami. Ngunit wala kaming ginawang kasalanan. Sa tingin mo, kung aalis tayo dito, maibabago ba natin ang tadhana na pinapahiya? Ang bukas na pagsubok ng Cloud Sect, ang tanging pagkakataon na baguhin ang tadhana. Ezra Shaw, gusto mo bang mamatay doon? Napahiya mo na ang pamilya natin. Ano ang ginagawa niya? Sa tingin niya, pagtanggal ng damit ay makakaharap niya si Kai Tanner? Gawa ito sa Star Metal at 800 gin ang bawat piraso. Sino ba talaga siya? Ang lakas niya ay nakakatakot. Ako si Ezra Shaw ng House Shaw. Nandito ako para labanan ka. Labanan mo ako! Walang hiya ka! Sa tingin mo karapat-dapat ka? Magaling! Masyadong mabait pa si Ezra. Sa sipa na yon, hindi na ginamit ang 2,000 gin ng lakas. Si Ezra parang hindi type na basta-basta pumatay. Totoo bang lakas niya ito? Anak, pabayaan mong hindi siya makagalaw. Huwag na nating bigyan ng pag-asa ang House Shaw. Underestimated ka nga. Pinahama ako ng isang bastard gaya mo. Ngunit sa lakas lang na ito, huwag kang umasa na mababago ang kapalaran mo at ng iyong ina. Huwag mong banggitin ang pangalan ng aking ina. Anong gagawin mo? Buong Emerald, alam ang mga kalunos-lunos na sikreto ng pamilya mo. Ang iyong ina ay mababang babae na nilandi ang patriarch para umangat, para umangat, para umangat, at lihim na at ipinanganak ang isang bastard gaya mo. Kung hindi yun mababa, ano pa? Ang isipin lang ay nakakadiri. Ano? Galit ka? Araw na ito, kukunin. Araw na ito, kukunin ang iyong buhay. At pagkontrolado ko na ang House Shaw, ipapadala ko kayo ng iyong ina sa impyerno. Sinabi ko na! Huwag mong banggitin ang pangalan ng aking ina! Anak! Ezra siya, kailan siya? Itay. Ang kapatid kong ito ay hindi ordinaryo. Anak, ayos ka lang? Huwag akong takutin. Papatayin kita!
Ang lakas mong saktan ng anak ko! Papatayin kita! Matandang walang hiya. Walang hiya ka! Di mo kayang matalo. Ezra! Makinggan! Matandang ito, alisin mo ang sarili mo! Ngayon, pipinsala ko ang bastard na ito. Si Ezra Shaw ang anak ko at hindi ikaw ang dapat magdisiplina sa kanya. Ngayon, haharapin kita muna. Batang bastard! Ezra, magingat! Ezra, malis kasadaan! Nanginginig ba ang bata sa takot? Hindi araw-araw kayo naatake ng matanda. Ang bata siguro, takot na gumalaw. Mamatay ka! Parang gusto ng bata mamatay. Haharapin ng matanda. Hindi ba yun pagpapakamatay? Pinabalik niya si Matthias Tanner. Nakakita ba ako ng multo? Imposible! Pinabalik si Matthias Tanner! Sa tingin ko, hindi ko rin kayang saluhin ang palad na yon. Sino ba talaga siya? Mr. Waller, pwede mo na bang i-announce ang resulta? Idineklara ko na ang nanalo sa CloudSec selection test ay... Wait! Itay, Magandang araw, Protector Tanner. Kapatid, nandito ka. Tio. Kapatid, nandito ka na. Tio! Para sa CloudSec na pagsubok, ang huling nanalo ay si Kai Tanner. Waller, talagang nalilito ka. Naalala mo pa ang Ika 106 na patakaran ng CloudSec? Siyempre, naalala ko. Ang Ika 106 na patakaran ng CloudSec ay nagsasabi, walang pangalan o katayuan. Ang sinumang may masamang ugali at ang kanilang malalapit na kamag-anak ay hindi dapat tanggapin sa CloudSec. Ang ina ng batang ito, para umangat sa buhay, niluray ang patriarch ng house show at ipinanganak siya. Kung papayagan mong sumali siya sa CloudSec at palagutin ka ng guro, baka ma-expel ka sa CloudSec. Walang katotohanan! Walang hiya! Binababaan nila ang pinagmulan ni Ezra. Walang utang na loob. Protector Tanner, alam ng lahat sa Emerald na si Ezra Shaw ay anak ko. Siya ang lehitimong batang Panginoon ng House Shaw. Tungkol sa kanyang ina, si Lotus Chung, bagaman siya ay isang katulong. Ako, si Xantos Shaw, ay ikinasal sa kanya ng lehitimo. Siya ay may lehitimong katayuan. Ang iyong sinasabing mababang uri at walang pangalan o katayuan ay ganap na hindi totoo. Walang kwenta ang sinasabi mo. Okay, tanungin kita. Niluray ka ng katulong na yon at ikinasal ka sa kanya. Hindi ba yon totoo? Ano man ang sabihin mo, hindi mababago ang katotohanan na sila ay mababang uri. Ang mga taong marumi ay hindi dapat tanggapin sa CloudSec. Protector Tanner, marami kang dahilan. Ngunit sa tingin ko, ang tunay mong layunin ay protektahan ang pamilya Tanner. Hindi ko tatanggapin yan! Walang hiya. Sinasabi mo ba na ako, isang protector, ay abusado sa kapangyarihan? Protector Tanner, ikaw man ang Grand Protector ng CloudSec. Huwag mo akalaing ikaw ang masusunod. Pinatunayan ng katotohanan na ang aking anak ang nanalo at nakakuha ng kwalifikasyon. Mr. Waller, ang house show ay humihiling sa guro na ipaglaban ang katarungan. Tahimik! Sino ba para? Bigyan ng pansin ng guro? Magandang araw, Grand Elder. Magandang araw, Grand Elder. Magandang araw. Magandang araw, aking guro. Hindi ko akalain may ganong koneksyon sila. Guro, sila ang nagpapagulo dito. Narinig ko lahat ng sinabi nyo. Kung papayagan ng bastardo na ito sa CloudSec, ang CloudSec natin ay magiging katatawanan ng buong mundo ng Marshall sa buong Hilaga at Timog. Makasyo, umalis na kayo. Sayang naman. Ang batas ay batas. Siya ang may kasalanan. Kung hindi itinago ng kanyang ina ang kanyang kapanganakan, wala siya ngayon. Grand Elder, malapit na pong dumating ang guro. Si kanyang kataas-taasan ay pinakaayaw ang lumalabag sa batas. Kung kayo ay makasalubong niya, baka kayo hindi makalabas buhay. Umalis! Umalis na! Hindi ka ang guro. Bakit kami susunod sa iyo?
Dahil ang buhay mo ay walang halaga. Dahil ang aking guro ang tagapabahala ng pagsubok na ito. Sa tingin mo, makakahintay ka sa guro? Kahit dumating siya, hindi kanya titingnan. House show. Kung hindi kayo aalis, huwag ninyong sisihin ako. Ang CloudSec ay walang espesyal. Walang galang? Walang respeto sa CloudSec? Mga guro. Mag-relax. Ano ito? Ang CloudSec ba ay mananakit ng mahina? Sino kayo sa tingin ninyo? Sa tingin ninyo, karapat-dapat ay magtanong sa akin. Walang hiya! Walang hiya kang kausapin ng aming Grand Elder. Parang gusto mo mamatay. Sa tingin ko, ikaw ang gusto mamatay. Manatili ka lang dyan at tingnan natin kung sino ang may lakas na paalisin ka. Test site ito ng CloudSec. Sino ka sa tingin mo na nag-uutos dito? Ngayon, kami ang naguutos. Ano ang gagawin mo? Sinusubukan mo bang siraan ng CloudSec? Alam mo namang, puro kayo matandang hangal. Umalis na kayo mayon. Umalis! Kung hindi, pagdating ng aming guro, hindi na kayo makakalis. Oh? Inko? Xander Snowsoul? Kahit dumating siya, hindi niya magawa na magmalaki sa harap namin. Walang hiya kang insultuhin ang guro. Mahina ka. Parang kinikiskis lang ang pangangati. Subalit sapat na. Halika, tayo dito. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang may lakas na saktan ka. Sinabi ko na, hindi ka karapat-dapat. Lolo, hindi ka kumain? Parang babae ang suntok mo. May lakas ka bang labanan ng CloudSec? Parang gusto mo mamatay. Snowfall in August. Sabi ng chismis, mas gusto ng master ng CloudSec ang malamig kaysa mainit. Ang guro, nandito na ang master ng CloudSec. Nandito na ang guro. Ipapakita ko sa inyo ang kahinatnan ng paglabag sa CloudSec. Magandang araw, Guro. Guro, may mga tao dito na hindi sumusunod sa patakaran, nag-aabala sa kompetisyon, at nasaktan pa ang aming protektor. At higit pa, nilay pa nila kayo, Guro. Kitang-kita na hindi nila iginagalan ang CloudSec. Mangyaring, Guro, bigyan ng utos na payagan akong ipatawag ang lahat ng pamilya ng CloudSec at lahat ng disipulo at yakin na ang mga intruder na ito ay makukunit. Magalang na pagbati sa 3 ninuno ng taoismo. Magalang na pagbati sa 3 ninuno ng taoismo. Please, tumayo. Guro, ikaw ay nagkakamali. Paano? Ang 3 matandang hangal ay mapapaluhod ka. Kayo mga hangal na walang alam. Ang 3 ito ay ang ninuno ng taoismo na nagtago 1 siglo ng nakalipas. Sila ang nagtatag ng CloudSec. Ako rin ay isang disipulo ng 3 ninuno ng taoismo. Salamat sa 3 ninuno ng taoismo na nagturo ng kanilang mga galing ang CloudSec natin ay naging namunggo ng sect sa timog. Kahit ang nagtatag ng Chaos Sect ng Hilaga ay disipulo ng 3 ninuno ng taoismo. Siya rin ay kanilang disipulo. Kayo mga hangal na walang alam, magsorry na kayo. 3 ninuno ng taoismo, ako ang may bulag na mata, hindi kayo nakilala. Ang mga alamat ng 3 ninuno ng taoismo ay kilala na, ngunit hindi ko kayo nakilala. Ngayon, maswerte si Alistair Paladin na makilala ang 3 ninuno ng taoismo, ngunit hindi ko kayo nakilala. Patawarin niyo po ako. Nananalangin ako sa 3 ninuno ng taoismo na parusahan ako. Ang pinagmulan lang naman at ginawa niyong malaking bagay. Kayo lahat ay maliliit ang pananaw. Hindi ba ninyo alam na siya ay sumali dito sa pagsubok para tulungan kayo? 3 ninuno ng taoismo, hindi na niya kailangan magpasa ng pagsubok. Pwede siyang direktang sumali sa CloudSec bilang aking personal na disipulo. Ano ang tingin ninyo 3? Xander Snowsoul, hindi ka karapat-dapat turuan siya. Siya ang aming disipulo.
Ayon sa seniority, siya ang kapatid ng nagtatag ng CloudSec. Kaya, anong tawag mo sa kanya? Sanders Noso ay nagbati sa kanyang tiyo. Ano ang nangyayari? Bigla ko na lang naging Grandmaster ng CloudSect? Magandang araw, Grandmaster. Magandang araw, Grandmaster. Bakit nakatayo lang dyan? Kung hindi mo sabihin tumayo, mananatili silang nakaupo. Huwag masyadong magalang. Bilisan, tumayo na kayo. Salamat, Grandmaster. Pamilya Tanner, hindi lang ito ang kasalanan ninyo. Secretly, ninyong dinala si Kai Tanner sa CloudSec para magsanay. Akala ninyo hindi ito malalaman ng lahat. Nilabag ninyo ang patakaran, ininsulto ang Grandmaster, at hindi ijinalang ang ninuno. Isa lang sa mga ito, sapat na para mamatay. Ang lahat ng resulta ng pamilya Tanner ay binura. Mula ngayon, walang mga inapo ng pamilya Tanner ang maaring sumali sa pagsubok ng CloudSec. Miles Tanner ay ipinatalsik sa CloudSec. Bukod pa rito, ang pamilya Tanner ay ipapatalsik sa lungsod ng Emerald. Guro, pakiusap. Pakawalan nyo kami. Bigyan nyo kami ng isa pang pakakataon. Tio! Itay! Guro, pakiusap guro, wag. Bigyan nyo kami ng isa pang pagkakataon. Alistair Paladin, dahil sa iyong paglilingkod sa CloudSec, iyong buhay ay maliligtas. Balik sa SEC at tanggapin ang parusa. Ipapawalang bisa ng iyong martial arts at ipapatalsik ka sa CloudSec. Guro, huwag niyo po alisin ang aking martial arts. Ako ay malapit ng mahanap ang talent na nagpabalik ng bato ng pagsubok. Gusto ko pa maglingkod sa inyo. Hindi na kailangan. Bato ang pagsubok. Talent? Ano ang klaseng talent? Kahapon, may nagpabalik ng bato ng pagsubok ng CloudSec ng 6 na metro. Ang talent na ito ay hindi pa nakikita dati. 3 ninuno ng Taoismo. Alam niyo ba kung sino ang taong ito? 6 meters back? Alam ko, ang founder ng CloudSec, 3 metro lang noon. Tama, ang kanyang talent ay mas mataas pa sa founder. Kung makukuha natin siya sa CloudSec sa lalong madaling panahon, sa labanan sa Death's Door ng Timog at Hilaga, mas malaki ang tsansa ng Timog na manalo. Ang bato ng pagsubok na sinabi mo, yun ba sa plaza kahapon? Tama. Alam ko siguro kung sino ang talent na yun. Grandmaster, alam mo ba kung sino siya? Saan ang bato ng pagsubok? Grandmaster, ang batong yun ay orihinal na huling pagsubok. Ginagamit ito pang sukatin ng talento sa martial arts. Ako na ang magdadala sa iyo. Hindi ko pa nakikita ang bato ng pagsubok. Ang nakakakita lang ng bato ng pagsubok ay ang nakapasa sa pagsubok ng CloudSec. Siyempre, hindi mo pa nakikita. Ito ang bato ng pagsubok. Kung lakas lang, hindi ito gumagalaw. Ang mga martial genius lang na may pambihirang talento ang makapagpabalik dito. Kaya pala, ito ang batong pinabalik ko. Grandmaster, alam mo ba kung sino ang nagpabalik ng bato ng pagsubok ng 6 na metro? Mahigit 10 metro! Anong uri ng talento ito? Sa mahigit 1 siglo, ang makapagpabalik nito ng kahit 1 metro ay isang martial genius sa libu-libong tao. Ngunit si Grandmaster ay nakapagpabalik nito ng mahigit 10 metro. Nang makita ko ito sa plaza kahapon, hinila ko pabalik ang malaking bato. Di ko alam na ito ang bato ng pagsubok. Ang genius na hinahanap ko ay ikaw pala, Grandmaster. Kapatid, buong araw kaming naghanap kahapon. Di namin nakalain ang taong hinahanap namin ay nasa harapan lang pala natin. Tama. Sino mag-aakalang si Ezra? Guro, sa pagsubok na ito, hindi lang namin nakita ang maalamat na 3 ninuno ng Taoismo, kundi nakilala rin namin ang isang martial genius. Martial genius katulad ni Grandmaster. Isang malaking biyaya talaga. Sila lahat. Tapos na ang pagsubok at malinaw ang resulta. May pagtatalo ba? Wala. Sa ganitong kadahilan, ipinapahayag ko na ang dekadaang pagsubok ng CloudSec ay matagumpay na natapos. Ang susunod na pagre-recruit ay magsisimula sa susunod na 10 taon. Sila lahat, maghanda kayo. Opo. Grandmaster, handa ka bang magsanay sa CloudSec?
Nagsubmit ako sa pagsubok para patunayan ang sarili. Di ko balak sumali sa CloudSec. Pumayag ka. Ang CloudSec ay merong kailangan niya. Gusto ko munang ayusin ang aking ina bago ako pumunta sa cloud sector. Walang problema. Mananatili ako sa Emerald na ilang araw. Pagkatapos ay pupunta tayo sa CloudSec, Grandmaster. Sige. Umuwi na tayo. Okay. Umalis na. Ina, nagawa ko na. Magaling nga anak. Galing mo. Saan na ang tatlong guro ko? Umalis na tayo, ina. Walang hiya ka. Nilubog mo ang pamilya Tanner. Gagawin kitang babayaran ng daang beses. Kapatid, siya ang dahilan ng iyong pagpapatalsik sa CloudSec at ang pamilya Tanner ay bumagsak. Hindi natin ito ipapalampas. Kung ayaw nila sa akin, may tatanggap pa rin. Ang CloudSec ay may hawak sa timog, pero hindi pa nila naabot ang Hilaga. Pupunta tayo sa Hilaga at sasali sa mga kaaway ng CloudSec. Malapit na, sisiraan ko sila. Ezra Shaw, lulubogin ko rin ang iyong pamilya. Kai Tanner. Miles Tanner, Grand Protector ng CloudSec. Maraming beses nakitang inimbitahan sa Hilaga, pero hindi ka dumating. Kaya ngayon, ano ang dahilan ng pagdating mo? Ha? Master Cassius Cage, dati, inimbitahan mo akong sumali sa Chaos Sect. Patawarin niyo po ako sa hindi pag-iisip nun at hindi ka agad tinanggap. Ngayon, ay napag-isipan ko at nagpasya sumali sa tamang panig at sumunod sa iyo, Lord Cage. Bukod pa, dinala ko impormasyon tungkol sa CloudSec para sa iyo. Magaling! Sa iyong pag-akyat, malalaman ko lahat ng sikreto ng martial arts ng CloudSec at kasama ang secret weapon ng ating Chaosec sa nalalapit na Battle at the Death's Door. Sa kalahating buwan, ang tagumpay ay sa atin. Sa laban na ito, may isang tao na dapat mong bantayan. Siya ay si Ezra Shaw. Paano mo siya nahanap? Saan siya na yon? Guro, ang pangalan niya ay Lotus Chung. Nakatira siya sa mansyon ng Shaw sa Emerald. Hindi siya si Lotus Chung! Siya ang aking anak, si Lotus Cage! Guro, 20 taon na ang nakalipas. Tumakas siya mula dito. Hindi ko akalain na nasa Emerald sa timog siya. Baka nagkamali ka ng tao? Katulo lang siya sa mansyon ng Shaw. Mamali ka ba sa sariling anak? Ha? Dalhin mo ako ngayon. Ako mismo ang kukuha sa kanya. Guro, ang iyong anak ay naghihirap sa mansyon ng Shaw. Ang pamilya Shaw, itinuring siyang katulong. Hindi siya lumalaban kapag sinasaktan o sumasagot kapag sinisigawan. Mas malala pa ang buhay niya kaysa hayop. Sa huli, pinilit pa siyang magbuntis para kay Patriarch Shaw. Papatayin ko lahat ng Shaw. Magaling! Idadala kita sa Emerald ngayon at wawasakin ang buong pamilya Shaw! Mga kaibigan, maupo po kayo.
Mga kaibigan, maupo. Maupo po kayo. Hey! Hey, okay. Ezra, ngayon, maghapunan tayo bilang pamilya. Una, para batiin ka. Pangalawa, si Tio Andar at Raiden gusto kang humingi ng paumanhin. Tara, mag-toast tayo. Ezra, congratulations. Si Tio Andar at ang iba ay nagkamali sa'yo. Ngayon, si Tio Andar at ang iba ay taos-pusong humihingi ng paumanhin. Kaya, tara, uminom tayo. Dito. Dito. May isang bagay na nagpagilty sa akin sa loob ng 20 taon. Nagpahiya rin ito sa iyong ina sa loob ng 20 taon. Dito at ngayon, gusto kong linawin. Sino kayo? Ano ang gusto nyo? Make sa kanilang damit, parang hindi sila galing sa Timog. Patriarksyo, hindi namin alam kung sino sila. Ngunit pumasok sila at nagsimulang pumatay. Hindi ko alam kung sino kayo, pero paano kami nakasakit sa inyo? Mula kami sa Chaosec. Ako, si Shiden. Ako si Frost. Chaos Sect? Pinakamalakas na sect sa Hilaga. Kapatid, ang lakas ng Chaos Sect ay katumbas ng Cloud Sect. Ilabas niyo ang dalaga at ipapapahintulutan ko kayong mamatay ng buo. Ang dalaga ng Chaos Sect? Paano siya napunta sa mansyon ng Shaw? Magpapanggap na bobo, ha? Kung ganoon, magsisibula ako ng pamamasakir ngayon. Kayo dalawa. Sino ba talaga ang hinahanap ninyo? Pakilinaw. Hindi namin kilalang batang babae ng Chaos Sect. Anyway, kayo lahat mamamatay ngayon. Walang dahilan para magtanong ng marami. Raiden! Walang kwenta! Sinugod mo kami ng walang salita! Walang respeto! Walang respeto. Ang aming batang babae ay nasa mansyon ng Shaw ng panhamak na durusan ng lahat na mamumuhay na mas masahol kaysa sa hayop. Ang ginagawa namin ay para lang kumuha ng interes para sa kanya. Sino ba talagang inyong batang babae? Kailan namin siya hinalay? Alam mo, ang ginawa mo, mamatay ka! Kapatid! Ama! Kaya ikaw ang naglapastangan sa batang babae at pinabuntis mo pa siya ng anak, di ba? sabihin mo, saan mo siya itinatago? Ilabas mo siya. Pagkita ko ay sa impyerno. Hindi magsasalita, ha? Kaya may ganoong talento ang pamilya Shaw. Sino ka? Ezra Shaw! Medyo interesante ka. Ang babaeng batang na hinahanap nyo, hindi namin siya kilala. Wala kayong lugar dito. Umalis na kayo. Ang yabang mo! Patayin mo siya! Akala ko may galing ka, pero hindi ko inakala na ganito kang mahina.
Puro yabang lang. Hindi ka kumain? Ni Ezra ay hindi nila matalo. Mahina! Ang mga pamilya sa Timog, lahat ba ay ganito kahina? Kaya pala sila pinamunuan ng Hilaga sa loob ng maraming taon. May tapang ka! Muli! Sapat na! Magandang araw, Guro. Pinuno ng Chaos Sect. Dinala kayo dito para pumatay, hindi para maglaro. Ezra, Sho. Ngayon, ang araw ng kamatayan ng lahat ng Sho. Gusto ko malaman mo ang kahihinatnan ng paglaban sa akin. Dahil sa iyo, ang aking pamilya ay nawalan ng lahat. Ngayon, narito si Master Cage para lipulin ang buong House Sho. Kayo ay mga taga-Timog, pero sumuporta kayo sa Hilaga. Mga taksil. Kaya ikaw, ang tagapamilya Sho, na inapi ang aking anak at nagkaanak ng batang iyon. Ano? Ang aking anak, Lotus Cage. Ang aking anak, Lotus Cage, hindi tinatawag na ngayon, Lotus Chung. Lotus Chung, siya ay dating ipinagmamalaking anak, ang aking paborito. Ngunit siya, bakit siya pumunta sa pamilya Sho bilang katulong? Ang aking anak ay nasa pamilya Sho, nagtiis ng lahat ng paghihiya ni Laslas ng isang simpleng patriarch at nagkaanak ng batang bastardo miyon. Ang aking ina ay iyong anak? Sumilens! Batang bastard! Hindi karapat-dapat mong tawagin siya. Ezra Shaw, dating bastard. Palaging bastard. Ngayon, si Master Cage, ang pupukol sa inyo, tiyak niya, lipulin ang House Shaw. Maruming bagay! Ikaw ang unang papatayin ko! Ezra! May ganun ka palang galing. Ina. Ikaw? Matagal na tayong hindi nagkita, Ama. Walang pag-aalinlangan, matagal nang lumipas, parang dati pa rin. Ngunit, ang iyong martial arts... Walang pag-aalinlangan. Matapos ang 20 taon, ang iyong puso ay malupit pa rin. Malupit? Ang mga Sho ay lahat basura! Hindi ba nila sapat ang pang-aapi? Pinilit na pa nilang magkaanak ng bastardo ito! Ngayon, ipagbabayad ko sila. Walang galit dito. Umalis. Huwag na abalahin ako. Sa pag-insulto sa aking anak, deserve nilang mamatay ng libu-libong beses. Walang makakatakas. Kung gusto mong saktan sila, kailangan mong lampasan ako. Mahigit 20 taon na, pagkikita pa lang, labanan na agad. Ngunit bilang ama, hindi ko kinaya. Kaya sumama ka sa akin. Samahan mo ako sa labanan sa Death's Door sa kalahating buwan. At tulungan akong pagsamahin ang mundo ng marsyal ng Hilaga at Timog. Baka isaalang-alang kong patawarin sila. Alam mo ba kung bakit ako umalis dati? Dahil ikaw, walang pagmamahal sa akin. Gusto mo nang gamitin ako para tanggalin ang mga kalaban bilang sandata sa tagumpay. Ayoko na mabuhay sa ganung buhay. Gusto ko lang ng normal na buhay. Ikaw ang aking anak, Lotus Cage. Ikaw ay nilagay dito para maging espesyal sa mundo. Bukod sa kapangyarihan, ano pang magbibigay ng katahimikan? Ilang taon pa, ikaw ang magiging pinuno ng Chaos Sect. Ang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Wala akong pakialam. Simula nung umalis ako sa Chaos Sect, nagpasya akong magtago at hindi nalalaban. Ngayon, sumama sa'yo,
walang dahilan sumama sa'yo. Umalis. Kung ganon, huwag mong sisihin ako. Mahal kong anak. Mahal kong anak, ang lahat ng iyong sining ng pakikipaglaban. Ano ang meron ka para talunin ako? Ano ang meron ka? Bitawan mo ang aking ina. Walang hiya ka. Isa pang pagkakataon. Tingnan mo siya. Kung hindi, wala ka ng pagkakataon. Wait! Noong una, ako ay lasing. At hindi sinasadya na nakasama si Lotus Chung. Ang lahat ay aking kasalanan. Ilabas mo sa akin lang. Ang iba ay walang sala. Anong sinabi mo? Sa loob ng maraming taon, ang mga chismis tungkol sa iyong ina ay pawang hindi totoo. Ginawa ko lang ang aking reputasyon para protektahan ang aking reputasyon, kaya hindi ko na ipinaliwanag. Sa loob ng maraming taon, ikaw at ang iyong ina ay nagdusa. Kaya nararapat kang mamatay. Ngunit ikaw, walang hiya, mas nararapat kang mamatay. Cassius Cage, walang hiya ka. Xander Snow Soul, pipigil ka ba sa kanila? Cassius Cage, ang lakas mo sa hilaga. Ngunit ang timog ay hindi lugar na pwedeng mong gawin ang gusto. Si Ezra Shaw ay Cloud Sect. Kung sasaktan mo siya, ay digmaan sa Cloud Sect. Makapasok sa Cloud Sect? Ang isang walang hiya tulad niya, makapasok sa Cloud Sect. Para ang Cloud Sect ninyo ay talagang nalulugmok na... Ang kalagayan ng Cloud Sect ay hindi mo pakialaman. Miles Tanner, bitawan mo siya. Hayos Sect na ako ngayon. Anong karapatan mo utusan ako? Ano ang kapalit para bitawan sila? Ngayong nandito na ako, parang ngayon wala akong magagawa sa house show. Since you want to protect him, fine. Sa labanan sa Death's Dune, sa kalahating buwan, magtaya tayo. Kung ako manalo, ang Cloud Sect ninyo ay aalis sa Emerald at ang buong mundo ng Marshall sa Timog ay ipapasa sa akin. At ibibigay mo sa akin ang mga show para gawin ang gusto ko. Plano mong sakupin ang timog? Malaki ang iyong ambisyon. At kung natalo ang Chaos Sect? Sunod sa gusto mo. Grandmaster, ang lakas ni Cassius Cage ay katulad ko. Kung gusto niyang umalis, hindi natin siya mapipigilan. Kung kayo natalo, ibibigay ninyo ang kalayaan ng aking ina. Walang hiya ka, sa liit ng iyong kakayahan, nag-iisip ka pang manalo? Walang kaanam-alam ka, di ba? Sa nakalipas na dekada, sa labanan sa Death's Door, ang mga tagumpay ng timog mabilang lang sa isang kamay. Nag-iisip ka lang ng guni-guni. Sa araw ng laban, kung makaligtas ka sa isang suntok ko, ituturing kong natalo ako. Master Snow Soul, sa araw ng laban, dapat dalhin mo ang lahat ng basura ng house show. Bitayin sila. Gusto ko ako mismo ang bitayin sila. Umalis na tayo. Ina! Ezra! Ina? Ang 2 disipulo ng Chaos Sect ay hindi pa ang pinakamalakas. Pero ganito na ang lakas. Sa laban sa 2 linggo, ano ang gagawin ko? Bakit ako napakahina? Grandmaster, gusto kayong makita ng 3 ninuno ng Taoismo. Mahalaga ang laban ng Hilaga at Timog. Babalik ako sa sect para mag-ayos. Pwede kang bumisita sa Cloud Sect kahit kailan. At lahat ng yaman ng sect ay gagamitin mo. Paalam, Guro. Nakita mo na ang mga tunay na malalakas na martial artist, di ba? Guro, bakit sila napakalakas? Ang Chaos Sect ay kasing lakas ng Cloud Sect. Sa nakalipas, ilang taon, nakuha nila ang iba't ibang kakaibang galing at gumawa ng maraming kakaibang elixir. Nagbigay ito sa kanila ng mabilis na lakas.
Ang tanging pagkakataon na talunin ang Chaos Sect ay buong gisingin ang katawan ng Invictus. Katawan ng Invictus? Sa pamamagitan lamang ng paggising ng katawan ng Invictus, magagawa mong mag-evolve at maging isang malakas na martial artist. May lugar sa Cloud Sect na tinatawag na Heaven Pool. Sa pamamagitan lamang ng pagtagal sa pagsubok ng Heaven Pool mo, mapagising ang katawan ng Invictus. Kung gusto mong manalo ito, ang pinakamabilis na paraan. Naintindihan ko. Buong araw bukas, pupunta ako sa Cloud Sect. Ikaw ang Grandmaster ng Cloud Sect. Pwede kang gamitin ang lahat ng resources ng Cloud Sect at huwag mag-alala. Opo, guro. Ezra, sa pamamagitan lamang ng pagising ng katawan ng Invictus, magagawa mong maging mandirigma na maghahari sa lupang ito. Maraming pagsubok ang naghihintay sa iyo. Hindi basta-basta, pwede umupo dito, kaibigan. Bakit naman? Hindi ba dalawa lang ang disipulo na dapat irehistro ngayon? Ako si Elias Cho ng House Cho mula sa Riverside. Nasa listahan ang pangalan mo. Ako si Liam Shore ng House Shore mula sa Winterhold. Nasa listahan din ang pangalan mo. Sino ka ba talaga? Ako si Ezra Shaw. Kayong Ezra Shaw mula sa Emerald. Ano ang nangyayari? Tumayo ka! Kung makita nila na nandito ka pa, sisiguradong parusahan ka. Baka maparusahan din kami. Tama! Maligayang pagbalik, Grandmaster. Mag-relax. Meron ba ang Cloud Sect? Ang Heaven Pool ay napakadelikado. Mag-ingat ka. Ang sakit ay sulit. It's ang tunay na anyo ng katawan ng Invictus, Invictus Pose! Suntukin mo ako ng buong lakas. Mga lalaki, bilang kinatawan ng Timog, ang Cloud Sect nagpatalo na ng sunod-sunod sa Chaos Sect ng Hilaga. Kung patuloy tayong matalo, hindi lang tayo mapahiya, kundi mapapahamak din ang ating sekta. Dapat tayong manalo bukas. Panalo ang Cloud Sect! Sana matapos mo ang pagiging magkaaway ng Timog at Hilaga. Naintindihan ko. Mga lalaki, tara! Matapos manalo bukas, lahat ng miyembro ng House Shaw ay nasa kamay mo. Lotus, bukas, ipapakita ko sa iyo kung paano ipapatay ang mga Shaw. Lalo na ang bastard na Ezra Shaw. Dapat kang nasa tabi ko habang sinasakop ko ang Hilaga at Timog. Sa panaginip mo, si Ezra ay iyong apo! Ang pagkakaroon niya ay kahihiyan para sa akin. Hindi siya karapat-dapat na maging apo ko.
Itong ang pinakabagong elixir na aking naimbento. Pwede kang maging 10 beses na mas malakas sa loob ng maikling panahon. Master Cage ay itinago ito para sa'yo. Sinabi ito para sa'yo. Lahat ay sa'yo. Ang galing ko! Ang turn ko! Magiging masaya ang laban bukas! Hindi ba sinabi ko dali ng mga tanga ng house show? Ano? Takot na ba sila na nagpasya na magtago sa Emerald at hindi magpakita? Hindi pa nagsisimula ang kompetisyon. Huwag magmadali sa paghusga. Kailangan ba talaga ang kompetisyon? Ba talaga? Ba talaga? Kompetisyon? Narinig ko na ang bastard na to. 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 Ay ngayon ay Grandmaster ng CloudSec. Kung siya ay naging Grandmaster ng CloudSec, kung si Siden at Frost ay natalo siya, kung si Siden, hindi ba silang magiging master ng iyong Grandmaster? 2 linggo na ang nakalipas. 30% lang ng lakas ko ang ginamit ko. At sapat na yon para talunin siya. Paano naging Grandmaster ng CloudSec ang mahinang tulad niya? Kung kahit sino ay may ganong titulo, sa tingin ko, malapit nang matapos ang CloudSec. Gusto ko magdagdag ng kondisyon bago magsimula ang kompetisyon. May lakas ba kayong tanggapin ito? Ang lakas mong magdandan ng kondisyon sa kompetisyon, mahina ka man? Ang matalo sa kompetisyon ito ay ihahayag na ang kanilang sekta ay wala na. Hindi na magkalaban ang mundo ng marsyal, ang Hilaga at Timog. Oh? Master Snow Soul, ito rin ba ang gusto mo? Gusto mo? Ito rin ba ang... Hindi ba't ang problema? Sa pagitan ng Hilaga at Timog, ay dulot natin. Tapusin na natin lahat na yon. Sa sang-ayon ng CloudSec, sa lahat ng sinabi ng Grandmaster. Okay. Magaling! Walang kupas! Kayo ang nagpasimula nito. Mula ngayon, papatayin ko ang CloudSec hanggang sa mawala. Halika, matakaw. 30% lang ng lakas ko ang ginamit para talunin ka noon. Ngayong beses, 10% lang ng lakas ko. Hindi kailangan ng Grandmaster para talunin ka. Ako ang kalaban mo. Tinatawag niyo siyang Grandmaster. Pero alam niyo ba kung gaano kadali ko siyang talunin ng huli? Umiingay siya parang kabayo. Walang tigil tuwing pinapaloko siya. Basura lang. Alika dito! Suntok sa buwan! May mali dito. Si Shiden ay 10 beses na mas malakas kaysa dati. Itim ng labi niya at namumula ang ugat. Parang siya ay uminom ng ilang uri ng elixir para pansamantalang palakasin ang lakas. Parang siya ay iba sa dati. Walang pagbabago sa pamilya Shaw. Pareho lang kayo ng iba. Laging nagsisiliparan pag may problema. Taren, tingnan muna kung ano ang balak nila. Alamin muna ang balak nila. Opo, Guro. Ako ang kalaban mo. Matanda. Huwag kang magpahiya. Sa edad mong yan. Wala nang sinasabi. Laban na! Elder Waller! Cassius! Papatayin mo ba siya? Marshal Contesto, hindi mo alam ang mangyayari. Paakit siyang bastard na yan. Hayaan akong patayin siya. Spare ko ang iba.
Patayin siya! Salamat, Master Snowsword. Ako na ang susunod, Master Snowso! Parang kakaiba sila ngayon. Naging 10 beses silang mas malakas. Mapapatay lang kayo. Kung ganito lang. Ako ang kalaban niyo. Pinuno ng Cloud Sect? Challenging a mere disciple ng Chaos Sect? Sino ang maniniwala? Shiden, sikat ka na ngayon. Pinilit mo ang pinuno ng Cloud Sect na harapin ka. Mabuhayaang mabilis siyang matalo. Huwag natin masyadong ipahiya ang matatanda. Master Snowsword, walang kwenta lang ako sa Chaos Sect. Hindi ako makapaniwala na haharapin mo ako. Kung ako man ang manalo, mapapahiya ba ang Cloud Sect? Simulan na natin! Parang kakaiba sila ngayon. Isang simpleng tagapangtanggol ang nakalaban kay Master Snowsoul. Anong ginawa mo? Hindi pwedeng draw ang resulta! Shiden, gamitin ang lahat ng lakas! Bilang pinuno ng Cloud Sect, mahina ka. Sige, oras na para tapusin ka. Shiden, bakit ganyan ka? Tingnan mo ang ginawa mo sa pinanuna isang sect. Hindi mo ba naisip na sobra na ito? Takot na ba silang lahat? Pasensya na, Master Snowsoul. Ako may kasalanan dahil hindi ako nagpainahon at ikaw ay naging ganito. Mag-ingat ka sa ugali mo! May Grandmaster ka pang kailangan talunin! Mga hangal, kahit ang pinuno nyo ay hindi ko kalaban. Ang batang ulupong na to ay natalo ko na dati. Sa tingin ko, sumuko na lang kayo. Pwede na ring isara ang Cloud Sect. Ang Chaos Sect na ang Maghahari, Kahilaga at Timog. Ang pinuno ng isang sect ay natalo pa ng isang disipulo ng Chaos Sect. Sa tingin ko, mahina kayong lahat. Sumuko na lang kayo! Master Snowsoul, anong gagawin natin? Matatalo ba tayo? Hangal! Ang pinuno nyo ay natalo na. May lakas ka pang hamunin ako. Ezra, nakakalimutan mo na kung paano ka natalo ni Shiden dati. Ubusin ka. Parang pinipisa ang langgam. 2 linggo na. Hindi ka lumakas. Pero mas magaling ka na sa pagpapatawa. Huwag mong isipin na talunin ako. Papayagan kitang manalo kung makaligtas ka sa isang suntok ko. Master Snowsoul, mari bang talunin ni Grandmaster siya? Shiden, ubusin mo siya ng isang suntok! Mag-ingat, Ezra. Huwag ka naman salita! Sarili mata mo! Ipapakita ko sa iyo! Ipapakita ko sa iyo! Paano bubugin ang bastard na to ni Shiden hanggang sa mamatay! Paano nangyari to? Bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Paano? Paano ito posible? Anong ginawa mo nitong 2 linggo? Bastard na ito. Paano ka naging ganito kalakas na mabilis? Xander, anong ginawa mo sa kanya? Hindi siya maaring maging ganito kalakas na mabilis. Relax, matanda.
May mas marami pa dito. Malalaman mo kung lalaban ka sa akin. Nalampasan mo lang si Shiden sa swerte. Nalampasan mo lang. Paano ka nang hamon sa aming tinuno? Naalala ko sinabi mo na ipapanalo mo ako kung makatanggap ako ng isang suntok mo. Tama. May bisa pa rin. Hanggang ngayon. Sige, para sa iyo rin. Ipapanalo kita kung makatanggap ka ng isang suntok ko. Hanggang ngayon, mayabang ka pa rin. Magpakamatay ka! Ikaw, Walang duda, may katawan ng Invictus. Tinamit niya lang ba ang kalahati ng lakas niya? Isang suntok. Ikaw ang talo. ikaw, walang hiya. Mas malakas ako ng 10 beses na yon. Imposible to! Imposible! Paano naging ganito kalakas ang balanghiya? Ang nakita lang natin ay bahagya lang ng kanyang tunay na lakas. Sa isang suntok, natalo niya si Frost. Bahagya lang ng lakas niya? At yun ay maaari bang siya ay may maalamat na katawan ng Invictus? Sa loob mong 2 linggo, naging ganito kalakas. Pinapahalagahan ko. Talagang may talento ka. Ngunit, nakakalungkot na pumatay lang ako ng mga tulad mo. Tinatawag nila akong the talent killer. Matandang halal! Wala ka bang kahihiyan? Nilalabanan nila si Grandmaster. Patay na ang batang walang hiya ngayong lalaban na si Master Cage. Bakit mo ako gustong patayin? Dahil kapag nakikita ka, napapaisip ako sa ginawa ng walang hiya na si Xantos Shaw sa aking anak. Huwag kang magsalita. Gusto kitang patayin. Huwag kang magsalita. Huwag na magsalita! Gusto kitang patayin! Patayin kita! Bihirang may makalaban sa aking atake. Ngunit, tapos ka na. Black Level Pagoda! Isang masamang sugba yan galing sa Nanyang. Hindi ko akalain na nakuha niya yan. Itay, handa ka bang makuha lang ang kapangyarihan? Isakripisyo ang lahat, makuha lang ang kapangyarihan. Grandmaster, nasa panganib. Walang hiya ka. Tapos ka na. Ayos lang? Grandmaster! Walang hiya na iyan. Patay. Na. May mali. Tingnan. Anong nangyayari? Is this it? Muley! Invictus pose? Ang estado na makukuha lamang pagkatapos ng pagdising ng katawan ng Invictus? Ang may katawan ng Invictus ay maituturing na walang katapat. Paano nakuha ng batang demonyong ito ang katawan ng Invictus? Ang huling may katawan ng Invictus ay 300 taon nang nakalipas. Hindi ko akalain na may isa pa ang lalabas ngayon. Gawin mo ang lahat. Sige! Hayaan ako maranasan ang lakas ng katawan ng Invictus gayon. Mabilis! Mabagal ka! Kaya, ito bang tunay na lakas ni Grandmaster? Pinirit mo ako dito. Ama!
Ezra! Huwag mong patayin! Siya ang iyong lolo! Gusto mo pa ring lumaban? Ako, si Cassius Cage. Palaging akala ko ay hindi natalo. Hindi ko akalain na matatalo sa'yo. Ikaw ang nanalo. May gustong lumaban pa ba? Yang bastard na yan. Kung walang nangangahas lumaban, ang CloudSec ang mananalo sa araw na ito. Huwag mong kalimutan. May gagawin ka pa. Isara! Ang Chaosec! Mula ngayon, ang mundo ng marsyal ay magiging isa na! Tapos na ang lahat. Manalo tayo! Ina? Tara? Uwi na? Sige. Dapat ako ang susunod na pinuno ng Chaos Sect. Nasira na ang aking plano. Ezra ay isang malas. Di lang niya sinira ang House Tanner, kundi sinara pa ang Chaos Sect. Di pa. Tapos ito. Di ba natin magagawa, magigante? Hindi ko ito papayagan! Cyrus, mayroon ka bang gamot na pwedeng dagdagan ng lakas ng 100 o kahit 1,000 beses? May katawan ng Invictus siya. Mas malakas ito kaysa sa simpleng elixir. Isusuko na lang natin ito? May akong ideya. Papayagan ka nitong magkaroon ng lakas, tulad ni Ezra. Pagkatapos, pwede kang maglaro ng kamatayan sa kanya. Siguradong hindi siya ang iyong kalaban. Ang problema lang. Ano yun? Sabihin mo! Handa akong tiisin ang kahit anong kapalit. Basta makapatay ko lang si Ezra. Dito, magiging mas malakas ka. Ano ang paraan? Malakas ang katawan ng Invictus, pero hindi ito ang tanging espesyal na talento sa mundo. Nakahanap ako ng maraming kayamanan sa buong Nanyang at ginawa ang putsyon na ito. Kung iturok natin ito sa iyong katawan, magiging ganap kang hindi matalo. Kahit ang katawan ng Invictus ay hindi ka mapapahamak. Totoo bang ganun kagaling? Siyempre, kapag patay na si Ezra, nagiganti ka na at walang makakapigil sa akin. Nabuhayin muli ang Chaos Sect. Tulong-tulong lang tayo. Ezra, tiyak kong patayin kita na yung beses. Ngunit, kailangan mong pag-isipan. May side effect ang putsyon na ito. Hindi na kailangan. Alam ko ang gusto ko. Sinira ni Ezra ang aking pamilya at pinilit ang House Tanner na tumakbo. Parang mga hayop. Gusto ko lang siyang patayin. At wala akong pakialam sa iba. Natapos na ang kompetisyon ng Hilaga at Timog. Wala nang garet sa pagitan ng Hilaga at Timog. Babalik na rin ako sa Emerald kasama ang aking ina.
Master Snowsoul, ang CloudSec ay dalubhasa sa gamot. Meron ka bang gamot para sa sakit ng tainga? Uminom ng isa sa recovery pills bawat araw. Gagamot ang sakit pagkatapos ng 2 linggo. Sige. Dalhin mo ito kay Raiden. Kumusta ka ngayon? Ano ang nangyayari sa akin? Bakit ko nararamdaman na mawawalan ako ng kontrol sa lakas ko? Parati akong gustong durug-durug ang bagay. Sinabi ko na sa iyo, may side effect ang potion. Hindi mo ako mapapatay. Ang dapat mong patayin ay si Ezra. Masaya ako sa aking kalagayan na yon. Siyempre, hindi ko hayaan kang gumawa ng katulad ko. Ako, kailangang maging natatangi. Ezra Shaw. Papunta na si Daddy. Chinin! Kai, ano ka na ngayon? Si Ezra ang salamat mo dito, syempre. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging ganito kalakas. Ano ang gusto mo? Ano sa tingin mo? Kai! Raiden! Walang kwentang basura, Kai! Ako ang gusto mong patayin! Ama, Hayaan na kita. Sabihin kay Ezra na pumunta sa gubat sa hilaga ng lungsod. Kung hindi siya pupunta, patayin ko ang kanyang ama at kapatid. Raiden. Andar! Raiden! Raiden! Okay ka lang? Ano nangyari? Kai, hilaga ng lungsod. Gubat. Hatid kita sa ospital. Sumama ka. Mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Ezra, walang magandang nagawa ako. Nananalangin ako. Iligtas mo ang house show. Aki. Raiden! Kai Tanner!
Xantos Shaw, iparamdam ko sa iyo ngayon kung paano masaktan ang pamilya mo. Kinamatay namin si Andar at Raiden kahapon. Ngayon, ipapadala namin kayo at ang iyong mga anak kasama sila sa impyerno. Paano yon? Babayaran mo ito. Ako ang magpabayad sa kanya. Papakita ko sa iyo kung paano ko pupunitin ang iyong anak ngayon. Tapusin na natin ang galit ng House Shaw at House Tanner. Tulad ng gusto ko. May mali kay Kai. Mag-ingat. Alam ko, Ina. Ikaw ang humarap kay Kai at ako ang haharap sa dalawa. Anong nangyayari? Katawan ng Invincible. Nagulat ka, di ba? Katawan ng Invincible? Ako ngayon ay hindi matalo. Kahit ang katawan ng Invictus mo ay hindi makakapinsala sa akin. Walang paraan malaman hanggat hindi mo subukan. Malaki ang pagbabago ni Ezra matapos ang kanyang paglalakbay. Hayaan mo makita ko ang lakas ng katawan ng Invictus. Ang katawan ng Invictus ay mas mahina kaysa sa inaasahan. Ang House Shaw ay malupit sa iyo sa loob ng maraming taon para protektahan sila. At sinusubukan mo pa ring protektahan sila. Nakalimutan mo na kung sino ka. Hindi ko akalain na ang edad mo ay magaling sa salita. Hindi mo ba iniisip na nakakahiya? Dahil sumasang-ayon ka sa House Shaw, handa kang mamatay. Walang pigil, Miles. Patayin siya. Kailangan pa natin tulungan si Kai. Okay. Ina, Okay lang ako. Yan lang ba ang kaya mo? Matandang hangal. Bakit mo binuburi ang isang babae? Subugod ka kung may tapang ka. Ama, gusto mo maging bayani? Hindi ko ba nakikita na ipinagtatanggol mo ang babaeng ito dati? sapat na ang kwentuhan. Papayagan ko kayong sumugod ng sabay. Magiging mabait ako ngayon at ipapadala kayo sa impyerno bilang pamilya. Ina, sobra siyang malakas. First time ko ring makakita ng ganyan. Parang hindi siya natalo. Ezra, may buhay na kumagas sa iyong binti noong bata ka. Ang balat nito ay napakalakas. Ang karaniwang sandata ay walang epekto. Naalala mo ba kung paano kita nailigtas? Anak, mag-ingat. Siguro may iba pang laro sila. Ina, ako ang agaw na atensyon niya. Ako ang agaw na atensyon niya. Ako ang agaw na atensyon niya. Ikaw ang atakehin ang kanyang mga mata. Walang kwentang hangal. Subukan ninyong lumaban gamit ang lahat ng lakas ninyo. Katawan ng Invincible laban sa katawan ng Invictus. Lalagay ka lang sa gulo kung pupunta ka para tumulong. Mas mabuting manood na lang dito. Kai! Kai, ayos ka lang ba? Walang hiya kayo! Mga mata ko!
Parang buwaya ka lang. Invincible man ang katawan mo, pero ang mga mata mo ang pinakamalaking kahinaan mo. Hindi! Mga mata ko! Ezra! Papatayin kita! Patay ka na, Ezra! Patay ka na! Panahon lang tapusin ito. Pinapatay mo ang aking tiyo. Pinapatay mo si Raiden. Deserve mo ito. Pinatay ko ang iyong tiyo. Ang lahat ng pamilya Shaw ay nararapat mamatay. Sana ako mismo ang maghukay ng impyerno mo. Pinagkait mo ang aking martial skills! Patayin kita balang araw! Ezra, yan lang ba ang kaya mo? Mas malakas pa ang ginamit ko nung pinatay ko si Andar at Raiden. Ezra, walang kwenta ka lang. Bastardo. Patayin ka ay hindi sapat na parusa. Patayin ka ay hindi sapat. Patayin ka ay hindi sapat. Gusto kong mabuhay ka sa paghihinayang sa loob ng bilangguan. Ezra, umabot sina Miles at Matias. Bitawan mo ako! Hindi tayo pwedeng umalis. Hindi ko maiwan ang anak ko. Kailangan tong bumalik para iligtas siya. Bakit ka umiyak? May pagkakataon pa. Tayong maghiganti. Kung lumakas na tayo, babalik tayo para maghiganti. Hindi! Hindi ko maiwan si Kai dito. Gusto mo bang mamatay? Masyadong malakas na si Ezra ngayon. Tara sa Nanyang at mantago doon. Gustong salakayin nila ang Imperium. Dahil sa ating background, siguradong bibigyan tayo ng kapangyarihan. Sa oras na yon, babalik tayo para patayin si Ezra. Gusto niyong tumakas sa bansang kaaway? Takot akong hindi yun mangyayari. Ezra, plano mo ba talagang patayin kaming lahat? Marami kayong kasalanan at dapat ninyong bayaran ang nararapat. Miles! Me. Walang makakatakas. Pasensya na, Ezra. Ikaw ang Grandmaster ng Cloud Sect. Patawarin mo ako. Naglingkod ako sa sect ng matagal na panahon. Nalaman ko na ang aking pagkakamali. Hindi mo pa natutunan ng iyong aral. Takot ka lang, mamatay. Magkasama tayong mamatay. Kayong dalawa ni Kai ay parehong makakatanggap ng nararapat na parusa. Andar, lahat ng masasamang tao ay nakatanggap ng nararapat na parusa. Magpahinga ka na. Lotus, pasensya na pinagdaanan mo ang hirap nitong mga taon. Noong una, tumakas ako sa Hilaga at pumunta sa Timog. Walang mapupuntahan pero tinanggap mo ako. Katulong lang ako, pero mas mabuti kaysa tiisin ang lahat ng pagpatay na ginawa ng Chaos Sect. Ezra, handa ka pa bang tawagin akong ama?